Binibini. Binibini. Hindi ito maaari. May mangyayaring malaking gulo sa ating tahanan. Ano ang nangyari at bakit parang taranta ka? Binibini. Nitong mga nakaraang araw, yung matandang Ginoo na tumuloy dito sa atin, siya pala ang mahal na hari na nagmamasid-masid lang ng lihim. Ang taong iyon pala ang hari? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Hindi ang hari, kundi si Big Binibini. Si Big Binibini ay lihim na sumampa sa higaan ng hari. Kabalita ko lang na biglang nagpadala ng utos ang hari dito sa ating mansyon, Binibini. Hindi ba't napakalaking balita nito? Si Big Binibini kasi, hindi nag-aaral ng mabuti. Puro kamalian at pandaraya ang alam. Noong nakaraang taon, gusto rin niyang pumasok sa silid ni Pangatlong Prinsipe, pero noong nabalitaan niyang si Pangatlong Prinsipe ay malupit at kakaiba, doon lang siya huminto. Pero ngayon, sa kama naman ng hari siya sumampa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit ako nagkakamali? Hindi ba't ganoong klase naman talaga ng tao si Big Binibini? Kahit na ang mga utusan dito sa atin ay hindi makapag-usap ng malakas tungkol dito, pero sa totoo lang ay kumalat na ito sa lahat. Alam kong wala kang masamang intensyon, pero ang ganitong mga chismis, kapag kumalat pa ito, hindi lang ang dangal ni ate ang masisira, pati na rin ang reputasyon ng pamilyang Lin. At saka kung makuha nga ni ate ang pabor ng hari, ang aking ama naman sa korte ay magkakaroon ng malaking pakinabang. Sa hinaharap, ang ating pamilyang Lin ay hindi na gaanong magugulo pa. Kaya tayong mga nakababatang kapatid na babae at mga katulong, dapat nating isipin ang mas mahalagang bagay. Tama po kayo, Binibini. Tatandaan ko iyan. Nagpadala ang hari ng apurahang utos, marahil ay utos ito para tawagin na si ate sa palasyo. Kung ganoon man ang mangyayari, magkakaroon na ng matatag na pundasyon ang ama ko sa korte. Sana ay maging maayos ang lahat para kay ate. Halika na, samahan mo akong ihatid ang aking ate na pupunta na sa palasyo. Opo. Inay, ako at ang hari? Bakit niya nagawa ito sa akin? Noong gabing iyon, nangako siya na patutuluyin niya ako sa loob ng palasyo. Buong puso pa akong masaya na umaasang magiging reyna. Pero ngayon, nag-utos siya na ipakasal ako sa walang kuwentang taong iyon. Paano na ang buhay ko? Naku, Jao Air, kahit na itong si 9,000 taon ay hindi ganoon kaganda ang reputasyon. Sa loob naman ng korte ay isa siyang kilalang tao. Kung doon ka ikakasal, hindi ka naman agrabyado doon. Inay, nagkalapit na kami ng mahal na hari. Dapat ay sa palasyo ako naroroon. Bakit ako kailangang dumanas ng paghihirap mula sa taong iyon? Itay, gumawa naman po kayo ng paraan. Itay, Dumating na ang utos ng hari. Ano pa ba ang magagawa natin? Isa pa, ang ministro Wang na iyon sa korte ay makapangyarihan at walang awa. Kapag sinuway natin ang utos, magiging katapusan na nating lahat. wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Hinding-hindi ako magpapakasal sa kriminal na iyon. Ang magpapakasal ay magpapakasal. Ate, ano ito? Ang ikakasal, siya ang papalit para ipakasal sa kanya. Ate, gusto mo bang pakasal ako para sa iyo doon sa bating na iyon? Wala akong pakialam. Maski na anong mangyari sa akin, hindi ako kailanman papakasal sa taong iyon. Inay, Jis-E, mula noong bata ka pa ay matapang na ang loob mo. Wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kahit pa magpakasal ka kay 9,000 taon, hindi mo hahayaang sirain nito ang iyong isipan. Ikaw, tulungan mo na sana ang iyong ate. tama? Mahina lang ang loob ko, hindi katulad ng sa aking kapatid. At dahil wala namang pakialam ang kapatid ko, wala naman sigurong pinagkaiba kahit kanino siya makasal, di ba? Eldest Miss, paano niyo po naging ganito kadesperado ang inyong puso? Napakabuti po ng puso ng Binibini. Lagi niya kayong iniintindi, pero wala man lang kayong malasakit sa magiging kalagayan niya at pipilitin niyo siyang pumalit sa hirap na dapat sa inyo. Napakadaya naman po niyan. Manahimik ka? May karapatan ka bang magsalita rito? Subukan mong magsalita pang muli at ipag-uutos kong ilayo ka rito para parusahan. Hay. Zis-E, wala na kaming ibang pagpipilian pa. Ang iyong ate, ayaw na ayaw talaga niya sa kasalang ito. Inay, Kung gayon, ibig niyo bang sabihin ay dapat ko itong tanggapin? Itay. Inay? Bakit ang laki ng favoritismo niyo?
Ang problemang ito ay nagsimula dahil kay ate. Pero bakit ako ang pinapasa niyo ng konsekwensya? ZE, bakit ganyan ka magsalita? Biktima rin dito ang iyong ate. Eh paano naman ako? Bigla niyo na lang akong pagpapalit. Para lang pakasal doon sa bating na iyon. Ayoko nang pakinggan yan. Ayoko nang pakinggan. Ayoko. Kung pipilitin niyo ako na pakasal sa walang hiya na iyon, mas pipiliin ko pang mawala na lang. Naku po! Zijiao? Zijiao. Zihiao. Anak ko, huwag kang gumawa ng kamalian. GC, kapag may nangyaring masama sa iyong ate, hindi na rin kakayanin pa ni inay na mabuhay. Nagsusumamo ako sa iyo. Iligtas mo naman ang iyong ate. Ayoko na. ZE, GC, talaga bang hahayaan mo kaming magdusa ng husto? Sige. Papakasal ako. Naku, sa panahon ngayon, kahit ang isang lalaking may kapansanan ay maaari nang magpakasal. Sinasabing si 9,000 taon ay malupit at mapanganib at wala itong pakiramdam. Handa siyang gawin ang lahat makuha lang ang gusto niya. Isa pa, dahil sa kaniyang pisikal na kalagayan at hindi siya lumalapit sa mga babae. Walang sinuman ang nakakaalam kung paano niya tatratuhin ang kaniyang asawa. Punong-puno ba ang loob ng silid ng mga ganitong bagay? Totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol kay 9,000 taon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng maupo lang at walang gawin. Kailangan ko nang tumakas agad. Lagot na, nakabalik na siya. Anong pakiramdam na kasama ang emperador? Aking minamahal kong asawa? Katanungan iyan para sa aking ate? Hindi ko masasagot iyan. Sige, napakagwapo. Sa ganitong hitsura, paano siya naging ang nakatatakot na 9,000 taon sa mga usap-usapan? Hindi ka ba natatakot sa akin? Natatakot po. Tanyag sa buong mundo ang 9,000 taon. Sa buong mundo, sino ang hindi matatakot? Dahil natatakot ka sa akin, bakit mo pa nakuha pang magpakasal? Ito po ang kagustuhan ng aking mga magulang? Ako ay isa lamang mahinang babae? Paano ko po yun lalabanan? May kakaiba ka ring dala? Kumpara sa mga hangal na hindi nagtatagal, mas kawili-wili ka. Kahit po araw ng ating kasal ngayon, pagod na po ang aking asawa sa buong maghapon. Hayaang pagsilbihan po kayo sa inyong pagpahinga. Ayoko sa taong pilit lang ang ngiti. Sa silid aklatan na lang ako matutulog.
Sinasabing kakaiba ang ugali ni Siyam na libong taon, pero bakit sa personal, parang napakabait naman niya? Aking asawa, sandali lang. May nakagawian na po ako simula bata. Sa gabi, kailangang may kayakap akong tao sa pagtulog. Kundi, hindi po ako makatulog. Ikaw? Totoo ba ang sinasabi mo? Kung hindi po kayo naniniwala, aking asawa, itanong nyo na lang sa aking katulong. Bago pa po ako ikasal, gabi-gabi ko na siyang kayakap sa pagtulog, mula pa po noong bata ako. Sasamahan na lang kitang matulog. Ang namumukadkad na mga bulaklak, napakaganda nilang tingnan. Habang lumilipat ang isang nobya, dadalhin niya ang kapayapaan sa kanyang bagong tahanan. Nabalitaan ko na mahilig ka sa hardin ng peach, kaya nag-utos ako sa aking mga tauhan na ipagiba ang lahat ng gusali sa silangang bahagi para lang igawa ka ng sarili mong hardin. Sa takdang panahon, maaari ka ng tumugtog ng alpa at uminom ng alak sa gitna ng mga puno. Napakamaalaga mo naman po, ngunit sa ginagawa mong ito, hindi ba parang masyadong malaking abala ito at baka nagsasayang lang tayo ng pera at lakas? Huwag kang mag-alala, basta sumaya si Zijiao, masaya na rin ako. Isang hardin lang ito, at isa pa, ang ibinayad ko sa mga manggagawa ay doble pa sa karaniwang presyo. Pangalan ni ate ang Zijiao? Talagang napakabuti ng iyong kalooban. Zijiao, basta para sa iyo, lahat ay gagawin ko dahil karapat-dapat ka. Maraming salamat po. Siya nga pala, sa mga susunod na araw, magpapahanda ako rito sa ating mansyon. Ang mga darating na panauhin ay sinakaliwang kalihim, kanang pangalawang Censor General, General na tagapagtanggol ng Hilaga, at si konsorte ng ikalimang Bukas, ipapatawag ko ang pinakamagaling na mananahi sa kapital upang igawa ka ng espesyal na damit. Napakamaalaga niyo po sa akin, ngunit ayos na po sa akin kung ano ang isinusuot ko araw-araw. Maaari po nating ipagpatuloy ang dati. Hindi na kailangang magpatawag pa ng mananahi para sa akin. Dahil ikaw ang asawa ng punong ministro, natural lang na hindi ka maaaring magmukhang ordinaryong tao lamang. Gusto ko na ikaw ay laging nakadamit ng magara upang walang sinuman ang maglakas loob na hamakin ka. Sabi sa mga balita ay isang nakakatakot at masamang tao si Ministro Wang, ngunit sa katotohanan ay napakalumanay niyang makitungo. Paano kung malaman niya na ako ay isang kapalit lang para kay ate? Ano ang mangyayari? Zijiao, anong nangyayari sa iyo? Dahil bago ka pa lang dito, naninibago ka pa ba? Hindi po. Kung sakaling mayroon kang kahit anong hindi nagugustuhan, huwag kang mahihiya sa akin, sabihin mo lang agad sa akin. Kontento na po ako. Lumalamig na ang panahon, huwag magpapabaya at baka ka magkasakit. Isinakripisyo ni ate ang kanyang buhay para gawin akong kapalit, pero hindi niya akalain na ang tinatawag niyang 9,000 taon sa harap ko ay isang asawang wala nang papantay pa. Anong nangyayari? Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa isang taong mabait na katulad mo, sa loob ng iyong kwarto ay punong-puno ng mga kagamitang pangparusa? Ang mga iyon? Ang mga ito ay maliit na hilig ko lamang sa pang-araw-araw. Aking may bahay. Kung hindi mo ito gusto, bukas ay mag-uutos ako ng tao upang itabi na ang lahat ng ito. Bakit ka lumalayo? Ako, nakasampa na ako sa kama ng mahal na hari. At itinapon na rin ako ng kanyang kamahalan, hindi ko na kayang sumama sa iyo. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay nasa tabi kita. Alam mo ba, plano talaga ng kanyang kamahalan na ipakasal ka kay pangatlong prinsipe dahil sa pagsusumamo ko ay nag-utos ang mahal na hari. Nasa akin ka na lang ipakasal. Kay pangatlong prinsipe? Si pangatlong prinsipe, isa siyang masamang tao na mapagpanggap. Zijiao, hindi mo pa ba naiintindihan? Wala akong pakialam sa nangyari sa iyo noon. Dahil mahal kita. 9,000 taon.
Zijiao, ang pagpapakasal sa akin. Pinagsisisihan mo ba? Kahit na, kaunti man lang ba ay wala? Noong una ay medyo nagsisi ako. Pero ngayon, ay hindi ko na ito pinagsisihan. Zihiao, alam mo ba, na naghintay ako ng 20 taon para sa sandaling ito. Tunay palang tapat si Siyam na 1,000 taon. Kung malalaman ito ni ate, ay baka pagsisihan niya. Sayang lang. Dahil isa siyang tauhan sa palasyo. Bakit po, mahal ko? Ibang-iba ka sa mga kumakalat na usap-usapan. Ganun ba? Ano ba ang sinasabi nila tungkol sa akin? Sinasabi nila na ikaw ay masyadong malupit, mapang-abuso at nakakatakot, at pati mga bata ay hindi mo pinapalampas. Paano mo naman nasisiguro? Na hindi nga ako ganoon gaya ng sabi-sabi? Mahal ko, para sa akin. Sa tingin ko ay hindi ka ganoong tao. Hindi ka lang nila personal na nakilala, kaya hindi nila alam na ganito ka pala kabait at maalaga. Sana lang ay hindi mo pagsisihan ang pagpapakasal sa akin. Wala akong pinagsisisihan, medyo nanghihinayang lang po ako. Nanghihinayang? Napakahusay mo po sa lahat ng bagay. Ang tanging kulang lang ay isa kang eye notch. Kung hindi dahil doon, perpekto ka sanang lalaki. Mahal ko, ano ang ginagawa mo? Mrs., alam mo ba ang nangyayari kapag ang mag-asawa ay nasa iisang kama? Huwag kang ngang makipagbiruan sa akin. Isa kang Ainok. Wala kang gamit para sa ganoong bagay. Paano tayo magsasama bilang mag-asawa? Sino ang may sabi sa iyo na kapag walang gamit, ay hindi na maaaring gawin ang tungkulin sa asawa? Ano ito? Ano ito? Subukan mo at malalaman mo rin. Naaalala ko na nagsilbi ka sa hari. Pero bakit parang wala ka pa rin karanasan? Mahal kong asawa, ang gamit na iyan ay walang buhay. Hindi marunong mag-ingat? Hindi kaya dahil masyadong naging emosyonal kagabi? Imbestigahan nyo ng mabuti kung nagsilbi nga ba talaga ang ginang sa hari, pati na ang tunay niyang pagkatao. Gawin nyo ito agad at bumalik ng mabilis. Masusunod po 6,000 taon. Binibini, kumusta ang nangyari kagabi? Sa tingin ko naman kay 9,000 taon ay hindi siya kasing sama ng mga bali-balita. Parang naging malumanay pa nga siya sa iyo. Rancho, maaaring mabuking na ang tunay kong pagkatao. Nagsisimula na siyang magduda sa akin. Binibini, kung ganoon ay ano na ang gagawin natin? Paano kung malaman niyang nagpanggap ka lang na ikakasal? Baka hamakin ka niya o saktan. Hindi ko rin alam, pero sa ngayon kailangang mag-ingat muna tayo sa bawat hakbang. Aking ginang, Mahal kong asawa, kapag natapos na akong ayusan ni Rankyu,
pupuntahan kita agad. Lumabas ka muna. Lumabas ka muna. Mahal, anong ginagawa mo? Hindi pa ako tapos mag-ayos. Tingnan mo kung anong inihanda ko para sa'yo. Itong pendant na jade ay nakatugma sa suot ko sa leeg ko. Kapag silang dalawa ay pinagsama, magiging isa silang kumpletong pares. Kuwintas na Hetian Jade? Masyadong mahalaga ito. Halika rito. Ikaw ang asawa ng may-ari ng mansyon ng Wang. Isang pirasong jade lang ito. Wala itong halaga para sa iyo. Yaya, ayusan niyo po ako ngayon ng kakaibang estilo. Maaari po ba? Gusto ko pong magkaroon ng maraming tirintas sa buhok. Sige, sige. Bukod sa aking yaya, siya ang unang taong nagparamdam sa akin ng ganitong pagmamahal. Dati, lagi kong nararamdamang mag-isa lang ako sa mundo at hindi ako mahal ng mga magulang ko. Mabuti na lang at napakabuti niya sa akin. Dahil dito ay naramdaman ko kung paano mahalin ng tunay. Mahal ko, lumabas muna tayo para mamasyal. Sige po. Sana ay huminto na lang ang oras sa sandaling ito, pero dahil napakatalino niyang tao, hanggang kailan ko kaya ito maitatago sa kanya? Binibini, may balita po akong natanggap. Ang iyong ate. Ay mali, si ikalawang binibini ay magpapakasal na. Sino ba ang pakakasalan ni ikalawang binibini? Ang ikatlong prinsipe mismo ang nag-alok ng kasal. Sabi rin ni ikalawang binibini, inaasahan niyang babalik ka sa mansyon ng punong ministro para samahan siya sa kasal. Ano kaya ang iniisip ni tatay? Siguradong sasali ang ikatlong prinsipe sa agawan ng trono. At ang 9,000 taon ay nasa panig naman ng ikapitong prinsipe. Hindi ba't ang mansyon ng punong ministro ay magmumulang balimbing dahil dito? May narinig po akong kasabihan, huwag ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Malamang ay ito ang pansamantalang plano ng inyong ama. Sabagay, simula nang ikasal ako, hindi pa ako nakakabalik sa amin. Rankyu, sumama ka sa akin sa pagbalik sa aming bahay. At sunduin natin ang aking yaya rito. Binibini, susunduin niyo po ang inyong yaya? Dati, dahil sa mga balitang nagsasabing nakakatakot ang aking asawa, hindi ko siya mapangahasang kunin. Pero sa tingin ko ngayon, hindi naman pala ganoon ang asawa ko. Simula pagkabata, paborito na ni inay ang aking ate. Ang yaya ko lang ang nagmahal sa akin. Ang aking yaya ang nagpalaki sa akin. Kaysa magtiis siya sa mansyon ng punong ministro, mas mabuting dalhin siya rito sa mansyon ng Wang para maginhawaan. Rankyu, pagsabihan mo ang 9,000 taon, magpahanda ng sasakyan para sa akin mamayang hapon. Hay naku, Zijiao, malapit na ang itinakdang oras. Kapag hindi ka pa nagpakasal, kilala mo ang ugali ng ikatlong prinsipe. Tiyak na parurusahan niya ang buong pamilya natin. Ayoko pong magpakasal. Huwag ka na pong magmatigas, bumangon ka na at mag-ayos. Kahit parusahan pa ako, kahit mawala pa ang buhay ko, hinding-hindi ako magpapakasal sa ikatlong prinsipeng iyon. Inay, balita ko ay ang ikatlong prinsipe. Bukod sa madalas sa mga bahay aliwan, ay walang pinipiling hamakin. Kapag pinakasalan ko siya, tapos na ang buhay ko. Ayaw ko rin namang ipakasal ka, pero ang ikatlong prinsipe mismo ang tumukoy sa pangalan mo para maging isang ikalawang binibini dito sa pamilya Lin natin. Hindi ba si Jis-E ay humalili na sa iyo para magpakasal sa 9,000 taon? Kasalanan ito ni Lin Zizi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako aabot sa ganito. Akala ko noong una, nung humalili siya sa kasal, ay makakaligtas na ako sa sakuna. Pero hindi ko inakalang ituturing pala siya ng 9,000 taon na parang isang mamahaling hiyas. Habang ako itong haharap sa mababangis na ugali ng ikatlong prinsipe. Bakit ganito? Inay, sana pala hindi mo hinayaang humalili siya para sa akin. Lahat ng ito ay kasalanan nyo. Oo,
Kasalanan ko na, pero sino ba namang mag-aakala na magiging napakabait pala ng 9,000 taon sa kanya? Inay, hindi ba sabi mo noon, ako lang ang kaisa-isang anak na mahal mo? Jijaw anak, pinakamamahal kita sa lahat, kaya lang, hindi ba't ikaw naman ang may gustong makipagpalit? Inay, sa akin dapat ang swerteng iyon pero ninakaw niya ito sa akin? Hindi ito patas. Ako dapat ang maging eldest miss, lahat ng karangyaan at kayamanan, lahat ng pag-aaruga at pagmamahal, dapat sa akin lahat iyon pero nakuha niya na ang lahat. Napakadaya nito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ako papayag. Inay, gumawa ka ng paraan. Ayaw kong magpakasal sa 3 prinsipe. Inay, mag-isip ka po ng paraan. Ate? Ate, bakit ka naman umiiyak? Ate, bakit ka umiiyak? Ate, tumigil ka na sa pag-iyak. Umuwi lang ako dito sa atin. Ano ba itong ginagawa mo? Zis-E, huwag ka nang magalit sa pag-iyak ni ate. Iyong si pangatlong prinsipe ay isang pasaway at masamang impluensya. Babaero na siya, wala pang pinipili kahit sino. Kapag itong si ate ang ikinasal sa kanya, tiyak na magdurusa siya ng husto. Hindi ba't maswerte ang buhay mo kumpara sa kanya? Maswerte ang buhay ko? Kung itong si Ministro Wang ay isang malupit na halimaw, tingin niyo ba ay maayos pa rin ako na nakatayo rito sa harap niyo? Pero hindi ba't maayos naman ang lagay mo ngayon? Nagpakasal ka kay 9,000 taon para sa akin? Balot ka ng ginto at mga alahas araw-araw? At napakasaya ng pagsasama ninyong mag-asawa? Nabalitaan ko pa na mahal ni 9,000 taon ang kanyang asawa? Binigyan ka pa nga niya ng buong hardin ng mga peach. Oo nga po. Bata pa lang tayo. Wala na akong ibang nagawa kundi kunin ang mga ayaw mo na. Kasama na doon ang asawa. Sa tingin mo, dapat lang na ako ang sumalo sa lahat ng hirap mo, habang ikaw ay kailangan lang tamasahin ng magagandang bagay. Tinuring mo ba talaga akong kapatid? O nag-alala man lang sa akin? Nako, Zis-E, alam ng ina na naging mahirap para sa iyo ang nakalipas na mga taon, pero wala ring magawa ang ating pamilya. Kailangan kong isipin ang mas mahalaga para sa lahat, wala rin akong ibang magagawa. Itong si ate ay lumaking layaw. Hindi siya kasing tatag mo. Ngayong kailangan na niyang pakasalan si pangatlong prinsipe, talagang hindi niya matanggap ito. Pagbigyan mo na ang iyong ate, sige na. Pagbibigyan ko siya? Sino naman ang magbibigay sa akin? Simula noon pa man, hindi mo na ako itinuring na parang tunay mong anak. Tara na, kunin mo na si Yaya at babalik na tayo sa mansyon ng Wang. Opo. Gusto mo pang isama si Yaya? Huwag kang umasa. Si Yaya ang nagpalaki sa akin, pero ginagamit niyo siya palagi para takutin ako. Bakit ayaw niyo siyang ibigay sa akin? Hindi ko naging swerte ang pagkakataon na ito. At dahil ayaw kong pakasalan si pangatlong prinsipe, magpalit tayo ng asawa. Kapag hindi ka pumayag, ibubunyag ko sa lahat ang tungkol sa pagpapanggap mo sa kasal. Isang mabigat na krimen iyan laban sa hari. Kapag naging masama ang buhay ko, isasama ko ang buong pamilya na maparusahan. Zijiao, ikaw. Sige, gawin mo ang gusto mo. Akala mo ba ay katulad pa rin ako ng dati? Na basta na lang magpapadala sa mga banta nyo? Kung kailangang matapos ang lahat para sa ating lahat, gagawin ko. Bahala na kung anong mangyari. Lumalaban ka? Kapag hindi ka sumunod sa mga sasabihin ko, pagsisihan mo ito ng lubos. Zis-E anak, huwag kang gagawa ng anumang gulo. Ang buong sambahayan ng punong ministro, ang buhay ng ilang daang tao, ay nakasalalay lahat sa desisyon mo. Huwag kang padalos-dalos. Nakikiusap si Ina sa iyo, bilis, at alisin mo na ang kalokohang nais mong gawin. Ina, bakit ka ba nakikiusap sa kaniya? Nandito pa naman sa puder natin si Yaya, Lin Jisi. Kapag hindi ka pumayag na makipagpalit pabalik, huwag mong kakalimutan. Dito sa mansyon ng Lin, kapag gusto kong mawala ang isang katulong, ay napakadali lang gawin niyon. Lin Zijiao, subukan mong saktan ang kahit isang daliri ni Yaya, ay hindi talaga kita mapapatawad. Sasabihin ko na ang totoo sa iyo,
mayroong malubhang sakit si Yaya. Ang hirap ng ganoong sakit. Alam mo naman siguro kung gaano iyon kahirap, di ba? Yaya, nilalamig ako. Yaya, sabi nila ay mawawala na raw ako at ayaw na raw nila sa akin. Hindi. Siguradong gagaling ka rin. Hindi ba't nandito naman si Yaya? Kayong mga walang pusong tao, anong ginawa niyo kay Yaya? Siyam na libong taon. Aking napag-alaman na ang ginang na pumasok sa mansyon ay hindi ang panganay na si Lin Zijiao, kundi si ikalawang binibini Lin GC. Naglakas loob si mansyon ng Lin. Nalokohin kayo pagdating sa kasal. Talagang napakawalang hiya niya. Magaling kang mansion ng Lin? Talagang pinaglaruan mo ako. Inakala mo bang madali lang akong apihin? Kaya po, Maghanda ng kabayo, pupunta tayo kay mansion ng Lin. Huwag mo namang masyadong pasamain. Ang pananalita mo, wala naman kaming ginagawang masama sa kaniya. Nang himatayin siya dahil sa sakit, ipinatawag pa nga namin siya ng manggagamot. Masyado lang talagang malubha ang lagay niya. Hindi ito gagaling sa loob lang ng maikling panahon. Hindi naman kami kasing sama gaya ng sinasabi mo. Kumuha kayo ng manggagamot? Kung talagang nag-aalala kayo kay Yaya, bakit pa siya magkakaroon ng keto? Sa tingin ko ay sinasadya niyo lang itong gamitin para takutin ako. Paano niyo ito nagagawa? Napakabuting tao ni Yaya. Ano ba ang ginawa niyang mali? Para ganituhin niyo siya. Huwag kang masyadong mareklamo. Kung wala kami, matagal nang pinalaya si Yaya sa mansyon at tuluyan na siyang nawala sa labas. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa amin. Anak kong si Zizi, huwag kang masyadong madala. Hindi rin naman namin ginusto ito. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng ating buong pamilya. Tulungan mo na si ate ng isa pang beses, ha? Inay, hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang sinasabi niyo? Para sa inyo, kapakanan lang ng pamilya at ni ate ang mahalaga. Wala akong halaga, hindi ba? Ako ay... Wala rin akong magawa. Dapat makasal si ate sa ikatlong prinsipe. Kung hindi ay malalagay sa panganib ang pamilya natin. Nasa panganib ang pamilya? Eh, paano naman ako? Hindi ba mahalaga ang kaligayahan ko? Para kay ate, isinakripisyo niyo ako, pati si Yaya. Napakamakasarili niyo naman. Tigil. Bakit mo ba pinahahaba pa ang usapan? Kapag hindi ka pumayag na makipagpalit, siguradong wala na si Yaya. Hindi ko po alam na bibisita ang 9,000 taon. Pasensya na po at hindi ako nakapaghanda sa inyong pagdating. Patawarin niyo po ako. Patawad po. Napakatapang talaga ni Prime Minister Lin. Talagang nagawa mo pang magpalit ng pagkakakilanlan. 9,000 taon. Ito ay isa lamang itong malaking pagkakamali. Sana ay mapagbigyan niyo ako 9,000 taon at hayaan niyo po akong ipaliwanag ang lahat sa inyo. Pagkakamali? Prime Minister Lin, ipaliwanag mo kung paano naging pagkakamali ang pagpapalit sa ikakasal? Ginagawa niyo akong mangmang? Tingin niyo ba ang pangalan ko bilang 9,000 taon ay basta-basta na lang? Patawarin niyo ako. 9,000 taon. Parang awa niyo na. 9,000 taon. Desisyon lang ito ng mga kababaihan sa pamilya. Totoong wala akong alam sa nangyari. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, tiyak na pipigilan ko sila sa abot ng aking makakaya. Sana po ay maniwala kayo, 9,000 taon. Kung hindi ka makakapagbigay sa akin ng maayos na sagot ngayon, tingin ko ay dapat ka nang umalis sa pwesto mo. Bilang punong ministro. 9,000 taon, maawa po kayo. Magmakaawa po ako sa inyo. 9,000 taon. Kayong mga masasamang tao, paulit-ulit na nagpasensya sa inyo ang amo ko. Pero mas sumusobra pa kayo. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Kapag nalaman ito ng 9,000 taon ngayon, siguradong magbabayad kayong lahat. Tumahimik ka. Dito sa loob ng mansyon ng punong ministro, wala kang karapatang magsalita, isa ka lang katulong. Nandito na ang 9,000 taon. Kami na ang bahalang magpaliwanag. Bantayan mo ang pananalita mo, kundi ay pagsisisihan mo.
Lin Zizi, pag-isipan mong mabuti, ang buhay ng yaya mo ay nasa mga kamay mo. Kung hindi ka papayag, ipapatapon ko ang katawan niya sa tapunan ng bangkay para ipakain sa mga mababangis na aso. Bakit ka napakasalbahe? Akala mo ba lahat ng tao ay kasing inosente mo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakakasal ka ba sa ikatlong prinsipe? O mawawala na ang yaya mo? Ikaw ang pumili. Ang mapapangasawa ko ay hindi basta-basta kung sino lang ang may gusto. Ang asawa ko, sa tingin niyo ba ay kung sino-sino lang ang pwedeng maging asawa ko? Nagbibigay-pugay po kay Siam na 1,000 taon? Nagpupugay po sa inyo, 9,000 taon. Ikaw ba si Eldest Miss ng Lin Mansion? Isa-isa lang. Huwag makipagsiksikan, huwag kayong magtulakan. Lahat kayo ay makakakuha. Lahat kayo. Huwag magtulakan. Ibaba nyo ang mga mangkok nyo, lahat ay mabibigyan. Hintayin nyo lang matapos ang pagsasaling ko. Huwag magtulakan. Pila-pila Isa-isa lang. tayo. Huwag kayong sumiksik, huwag po kayong magtulakan. Sige, kumain ka na. Napakabait mong tao. Ngayong kinain mo na ang pagkain ko, sa akin ka na simula ngayon. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Eldest Miss, bakit ka napunta rito? Bakit ka nakikipagsalamuha sa mga hampas lupa? Sumama ka na sa akin pabalik, maglinis ka at magbihis. Kung nagugutom ka, hanapin mo lang ako uli. Eldest Miss ng Lin Mansion, kapag lumaki na ako, tinitiyak kong makakaganti ako sa kabutihan mo. Ako nga po iyon. Ay, tama po kayo. Siya naman talaga ang dapat ikakasal sa inyo. 9,000 taon. Ang batang iyon na si GC ang pasaway. Nagpumilit siyang siya ang ikasal. Kapalit ni ate, kahit anong pigil ko sa kanya ay hindi siya nakinig. Ito ang dahilan kaya nagkaganito ang sitwasyon. Umaasa po ako na kayo, 9,000 taon ay huwag kaming sisihin. Napakasutil talaga ng batang iyon. Tama, tama. 9,000 taon. Ang abang lingkod nyo ay sumasakit din ang ulo dahil dito. Iniisip ko pong maghanap ng tamang pagkakataon para maipaliwanag ito ng maayos sa inyo. Ngunit hindi pa po ako nakakahanap ng tsansa. Kasalanan ko po ang lahat dahil sa kakulangan ng disiplina. Tawarin niyo po ako, 9,000 taon. Nasaan na ngayon si Lin Zizi? Napagtanto na ni Lin Zizi ang kanyang pagkakamali. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang maihaharap kay 9,000 taon, kaya tahimik at maayos na lang siyang nagpakasal kay pangatlong prinsipe. Anong sinabi mo? Yaya, bitawan niyo ako. Huwag ninyong saktan ang aking yaya. Ang yaya mo ay naging ganito dahil hindi ka sumusunod at pilit mo akong kinakalaban. Gusto ko lang namang bawiin ang mga bagay na nararapat para sa akin. Kung papayag ka lang na magpakasal sa mansyon ng ikatlong prinsipe, ay magpapadala ako ng mga taong mag-aalaga ng mabuti kay Yaya. Kung hindi, kung gaano pa katagal mananatili si Yaya, hindi ko na masasabi iyon. Binibini, huwag mo na akong intindihin. Hanapin mo na ang sarili mong kaligayahan. Yaya. Sige. Pumapayag na ako. Magpapakasal ako sa ikatlong prinsipe. Ngunit kailangan mo ring ipangako sa akin na aalagaan mo ng mabuti si Yaya. Kapag may masamang mangyari kay Yaya, mula sa kabilang buhay, sisiguraduhin kong magbabayad ka. May nangahas talagang mangharang sa karwahe ng palasyo?
9,000 taon? Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, ay pagsisilbihan ko po kayo ng mabuti para maging maayos ang lahat. Sige. Aking asawa, tulungan mo ako. Umaasa ka pa rin ba na ililigtas ka ng asong iyon ng palasyo? Masyado siyang abala sa pakikipaglaming. Sa mabuti mong kapatid, wala siyang oras para sa iyo. Ayos lang ako. Walang anuman. Sino ka? Lin GC, yung kapatid mong babae ay isa lamang walang hiyang masamang babae. Umakyat siya sa kama ko, pati sa kama ng tatay ko. At pagkatapos ay naging babae pa ng isang unuko. Kayo mga anak ng Prime Minister, walang kahit isang matino sa inyo. Siya ang ikatlong prinsipe. Bahala ka kung anong isipin mo. Ano man ang gawin ng kapatid ko, anong kinalaman niyan sa akin? Sadyang malupit at malamig ang mundong ito. Aba, hindi ko akalain na ganyan ka pala kamanhid at kawalang puso. Kahit pa sinisiraan ng iyong kapatid, wala ka man lang reaksyon. Akala ko pa naman ay napakahalaga niyo sa isa't isa, pero hanggang doon lang pala iyon. Ano naman kung mahalaga? Sa gitna ng labanan sa kapangyarihan at mapanganib na mundong ito, ang pagmamahal ay magdudulot lang ng mas matinding pait at sakit. Matagal ko na itong natanggap, gusto ko na lang makaalis sa paghihirap na ito. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Makaalis? Sa harap ng prinsipeng ito, akala mo ba ay basta-basta ka na lang makakalaya? Ngayong narito ka na sa aking Bartolina, ikaw ay isa na lamang sa aking mga pyesa. Ano man ang iutos ko, dapat mong sundin? Dahil kung hindi, maiipit ka na lang sa madilim at nakakatakot na lugar na ito at tatanggap ng parusa. Piyesa? Simula pa noong una, hindi ba't isa na talaga akong piyesa para sa inyo? Kung gusto niyo ang buhay ko, kunin niyo na. Wala na rin naman akong dahilan para manatili. Ano? Ang mga sinasabi ko ba sa iyo ay binabaliwala mo lang? Wala ka talagang galang? Masamang babae? Sa harap ng prinsiping ito, lakas ng loob mong umasta ng ganyan. Sa tingin mo ba talaga ay hindi kita kayang parusahan? Mahal ko? Nauuhaw ka ba? Zijiao. Pagod ka na nitong mga nakaraang araw? Mahal ko? Kaya dapat ka ring magpahinga. Anos lang ako. Pasensya na, Zijiao. Dahil nagkamali ako. Napagkamalan ko si ikalawang miss ng mansyon ng punong ministro. Na ikaw? Walang anuman iyon, mahal ko. Hindi rin naman naging malinaw sa akin iyon. Bakit tila si Zijiao ay ibang-iba sa inaasahan ko? Marahil, sa tagal na hindi tayo nagkita, ay hindi ko na alam ang nakasanayan ni Zijiao. Anong ginagawa mo, mahal ko? Nasasaktan mo na ako. Hindi ikaw si panganay na binibini ng mansyon ng punong ministro. Mahal ko, ano bang sinasabi mo? Kung hindi ako si eldest miss ng Lin Mansion, sino pala ako? Hindi. Hindi ikaw siya. Hindi ikaw ang batang babaeng tumutulong sa akin simula pa noon. Mahal ko? Siguro ay dahil lang ito sa sobrang pagod mo. Aalalayan kita para magpa. Hindi. Hindi ikaw. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ako yung nagbibigay sa'yo ng lugaw. Noon pang bata pa tayo, ako si panganay na binibini ng mansiyon ng punong ministro. Kung ganoon, tatanungin kita, anong taon noon? Anong panahon? At saang lugar tayo unang nakita? Naku! Madam, napakagal na ng panahon mula noon. Sino pa ba ang makakaalala niyon ng malinaw? Madam, pagod lang po kayo. Sige, kung hindi mo alam, ako na mismo ang magsasabi sa iyo. Kalendaryong Kian, 3 taon na ng manyebe. Si eldest miss mismo sa tapat ng pintuan ng mansyon ang nag-abot sa akin ng lugaw. Opo, opo, opo. Ang bagay na ito para sa akin at kay eldest miss ay ang pinaka-importanting alaala sa lahat. Pero wala kang kaalam-alam sa sinasabi ko. Magsalita ka. Sino ka ba talaga? Bakit ka lumalapit sa akin? At ano ang masamang balak mo?
Lin JC, wala kang hiya na babae. Habang kasama mo sila sa kama, hindi mo siguro inakalang darating ang araw na ito, no? Ano? Nawalan ka na ba ng dila? Bakit hindi ka sumasagot? Sige. Mga bata, kunin niyo ang pang-ipit. Tingnan natin ngayong araw kung ano ang mas matigas, ang dila mo o ang dala kong pang-ipit. Lin JC, pinilit mo lang akong gawin ito. Isipin mo na lang, isang hamak na babae ka lang naman, pero ang tigas pa rin ng dila mo. Pagkatapos kang galawin, wala namang kaso sa akin iyon. Oo nga, ibig sabihin lang yan ay ang palasyo. Ay hindi mapili sa kung sino-sino. Kahit ang mga babaeng katulad ko, ay tinatanggap niyo pa rin. Inutos pa ng hari ang kasal, para lang maikasal ako sa iyo. Pangatlong prinsipe, nasaktan ba ang ego mo? Kailan ko sinabing may pakialam ako? Kung gayon, inaamin mo na? Kailan ko inamin? Nasa inyo? At sa hari, ako ang sumiping sa inyo? Ano ba ang ibig mong sabihin? Noong ikinasal kay Siam na 1,000 taon ang Miss ng Chancellor's Manor, hindi iyon si ate, kundi ako iyon. Interesante. Napaka-interesante. Ikaw pala ang tunay na asawa ng asong kawal na iyon. Para sa isang lalaking wala ng silbi, pinapanatili mong tapat ang iyong sarili? Karapat-dapat ba siya? Karapat-dapat siya. Dahil mahal ko siya. Hindi mo pa nararanasan kung ano ang pakiramdam ng makasama ang isang tunay na lalaki, di ba? Bakit ka umiiwas? Asawa ka lang ng isang walang kwentang aso at nagagawa mo pa akong saktan? Asawa na kita ngayon at kapag binigyan mo ako ng anak, mapapatawad ko pa ang lahat ng ginawa mo. Nananaginip ka ng gising. Isa ka lang hamak na babae at nangahas ka pang lumaban sa isang prinsipeng tulad ko. Ayaw mong sumunod? Pwes, sisiguraduhin kong matututo ka ng leksyon. Lin JC, ikaw ang uri ng babae na pinakaayaw ko. Kung hihingi ka lang sana ng tawad ngayon, baka maisipan ko pa na patawarin ka. Talaga bang wala kang takot na mawala? Tigil. 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 Pangatlong prinsipe, anong ginagawa mo? Siyam na 1,000 taon? Anong ibig mong sabihin? Siyempre, nandito ako para sa aking mahal na asawa. Ano? Asawa mo? Nagkakamali yata kayo, 1,000 taon. Asawa ko siya. Ang kasal na ito ay itinakda mismo ng mahal na hari. Saka, hindi ba't nasa iyo na si Lin Zijiao na isang walang hiyang babae? Oo. Pero ano ngayon? Lin Zizi, sa simulat sa pool pa lang ay asawa ko na siya. Zizi. Zizi. Chen Yizhou. Anong ginawa mo sa kanya? Siyempre, parurusahan kita. Asawa ko siya. Kaya kahit anong gusto kong gawin, gagawin ko. Magbabayad ka. 1,000 taon. Talaga bang nangangahas kang saktan ako? Subukan mo lang kung kaya mo. Ako ang magiging prinsipe sa hinaharap. Kaya kapag may nangyaring masama sa akin, sisiguraduhin kong magbabayad ka rin. Ang mga sinasabi ni Pangatlong Prinsipe ay nakakatawa talaga. Pinakasalan mo si Mansion ng Lin Ikalawang Binibini dahil lang sa nakita mong kapangyarihan ni Mansion ng Lin para makuha ang trono, hindi ba? Habang ako na si Mansion ng Wang, na nagmula sa tinitingalang pamilya ng mga general, ang natatanging lakas sa lahat, at ang aking autoridad
ay masigit pa kaysa kay mansyon ng Lin. Kung gugustuhin kong tapusin ka, baka matagal ka nang nawala sa mundong ito ng maraming beses. Ano? Ministro Wang? Niloloko mo lang ako. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan. Ministro Wang, maghintay ka sa akin. GC, mabuti naman at ligtas ka. Iuwi na kita ngayon sa mansyon. JC, Ako, may lagnat ka pa sa ngayon? Matulog ka muna. 9,000 taon, nalaman ko na po ang pagkakamali ko. Alang-alang sa amin ni ZSE dahil magkapatid naman po kami. Nakikiusap po ako kay 9,000 taon, patawarin niyo ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. 9,000 taon, patawarin niyo ako. Mahal na ikatlong prinsipe, ipahayag natin sa lahat na na-hijack ang bridal sedan at si ikalawang miss ng mansyon ng punong ministro ay parurusahan ng husto ng mga kriminal. Hindi ako si ikalawang miss ng mansyon ng punong ministro, ako si Lin Zijiao. Sa totoo lang, ako dapat ang asawa niyo. Tingnan mong mabuti, ang nakahiga riyan sa kama. Siya ang tunay kong asawa. At sino ka naman? Ako. Mabait kong kapatid. Iligtas mo si ate. Handa akong maging katulong mo at habang buhay akong luluhod sa iyong paanan para pagsilbihan ka. Hihingi ako ng tawad sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ako. Tama na. Itigil mo na ang pag-arte bilang isang kaawa-awang babae. Noong niloloko mo si GSE, naisip mo ba? Kahit minsan na nagkamali ka? 9,000 taon, alam ko na pong nagkamali ako. Talaga pong alam ko na ang aking pagkakamali. Umalis ka rito. Kung ang paghingi ng tawad ay sapat na, ano pang silbi ng mga autoridad? Nakababatang kapatid na babae. Nakababatang kapatid na babae, ngayon ko lang nalaman na si pangatlong prinsipe pala ay totoong mapaglaro at walang puso. Naloko sa kanyang mga matatamis na salita, ang mga mararangal na babaeng pumatol sa kanya ay tiyak na hindi lang ako. Lagi akong nag-aalala na ang mga bagay na sisira sa aking dangal ay kakalat sa iba. Pero noong araw na iyon, lihim na bumisita ang mahal na hari na natili sa mansyon ng punong ministro at sa gitna ng pagtitipon ay ibinulong sa akin ang tungkol sa bagay na ito. Nagsumamo ako sa mahal na hari na kung maaari ay patawarin ako, pero pinainom niya ako ng maraming baso ng matapang na alak at sapilitan akong kinaladkad papasok sa kwarto niya. Nang magkamalay na ako, narinig ko na nais ng mahal na hari na ipakasal ako kay 9,000 taon. Napakakatawa. Ano naman kung galing ako sa mayamang pamilya? Hindi ba't magiging laruan lang din ako ng hari at ng kanyang anak? Noong ipinag-utos ng mahal na hari ang kasal, sinabi niya sa akin na ang panganay na anak na si mansyon ng punong ministro ay masyadong sakim at manggagamit na kahit ama o anak ay hindi pinapalampas dahil ang tanging hangad niya ay mapalapit sa mga makapangyarihan. Inaasahan din niya. Natuturuan ko ang babaeng ito na maging mabuti at marangal na tao. Pero naniniwala ako na ang pagkilala sa tao ay dapat sa personal na karanasan at hindi nakikinig sa sinasabi ng iba. Ang asawa ko, hindi siya katulad ng mga usap-usapang walang kabuluhan. Hindi siya mapang-api. At siya ay napakabait at kaibig-ibig. Mahal ko siya. Kaya naman ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa mundong ito. Maraming beses na kaming naging mapusok ni pangatlong prinsipe sa isa't isa sa aming pagmamahalan, pero ayaw pa rin niya akong pakasalan. Hindi na ako dalisay,
Kung hindi ako makakasal sa isang prinsipe, ay gagamit ako ng diskarte para kahit maging asawa lang ng hari ay sapat na. Gusto ko lang namang magkaroon ng mas magandang buhay, ano bang masama doon? Kahit si Ziz Ipa iyan, ay sobrang bait at positibo niya, kaya kahit hindi maganda ang mapangasawa niya, malulungkot lang siya ng ilang araw. Pagkatapos ay ayos na uli siya. Ang mga taong kaawa-awa ay sadyang may dahilan kung bakit kinasusuklaman. Rankyu, Ano po iyon, Binibini? bigyan mo siya ng ilang pilak. Opo. Dahil sa mga sinasabi mo na mukhang masama ang sitwasyon, Rankyu, dalhin siya sa nayon para mamuhay ng mag-isa. Sa ganoong paraan, hindi na tayo mag-aalala sa sasabihin o chismis ng ibang tao. Ayaw ko. Ayaw ko. Sa tagal nating naging magkapatid, at ang balak mo lang ibigay, ay kakaunting baryang ito para lang paalisin ako sa baryo at pagdusahin doon, maniwala ka sa akin, pupunta ako sa pintuan ng palasyo at isisigaw ang tungkol sa pagpapalit ng anak ng punong ministro para sa kasalan? Naglalakas loob ka ba? Wala na akong kahit ano ngayon at wala nang mas hihigit pa sa taong wala nang mawawala. Bakit naman hindi ako maglalakas loob? Dahil naging magkapatid tayo, kaya naman hindi ko hinayaang parusahan ka ng sobra. Lin Zijiao, napakagaga mo talaga. Wala nang saysay ang buhay mo ngayon at magagawa mo pang sumigaw sa harap ng palasyo tungkol sa pagpapalit sa kasal. Bago ka pa makaisang salita, ay agad kang huhulihin ng mga gwardya ng hari na parang isang baliw. Hindi maaari. Hindi maaari. Sige na nga, wala na akong tiwala sa iyo. Baka ang ilang baryang ito ay gamitin mo pa para lamang ipahiya ako. Rancho, kunin mo ang lahat ng alahas ni Lin Zijiao, bihisan siya ng damit na pambaryo, at huwag siyang bibigyan kahit isang kusing. Tawagin ang mga utusan, at paalisin siya ng pilit. Opo. Huwag. Huwag po. Lin Zizi, kapatid mo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Zizi, mabuti naman. At ayos ka lang. Naghanda ako ng maraming damit para sa iyo. Bukas, ay isusuot natin ang mga ito. At sa kanlurang bahagi, ay nagpagawa rin ako ng isang taniman ng mga puno. Nagustuhan mo ba? Dahil galing ito sa asawa ko, syempre ay gusto ko. Lin Zizi, napakasama mong babae. Bitawan niyo ako. Lin, JC, kinuha mo ang lahat ng nararapat na sa akin dahil hindi ko ito nakuha. Hindi mo rin ito mapapakinabangan. Rangqiu, samahan mo ako sa palengke mamaya. Bibili ako ng ilang palamuti. Binibini, hayaan nyo na ang mga utusan sa mansion ang gumawa niyan. Bakit kailangan nyo pang pumunta ng personal? Mula nang pumasok ako sa pamamahay na ito, ay walang tigil ang asawa ko sa pagbibigay ng regalo. Gusto ko ring bigyan ng kung ano ang asawa ko. Ganoon po ba? Sasamahan ko po kayo. Sige. Hoy! 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 Sino ka? Basta-basta ka na lang pumapasok. Alam mo ba kung anong lugar ito? Nabalitaan kong may sakit ang dalaga. Pinapunta ako rito ni Eldest Miss para alagaan siya. Papasukin niyo ako. Kung ano-ano ang sinasabi mo, wala akong maintindihan. Layas! Ako ang yaya ni Lin Zizi. Nandito ako para alagaan siya. Saan galing ang piping ito? Lumayas ka na! Saan galing ang piping ito? Hoy, sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka pa aalis, huwag mo kaming sisisihin kapag tinapos ka na namin. Ako ang yaya ng inyong si Madam Wang. Ito ay, Nandito ako para alagaan siya. alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang mansion ng Wang, kaya umalis ka na? Papasukin niyo ako. Hoy, sabi ko sa iyo, piping babae, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang mga tao dito, hindi mo sila dapat kalabanin. Tawagin niyo si Rangqiu sa labas. Hayaan niyo siyang makipag-usap sa inyo. Ang hirap mo talagang kausap. Talagang yaya ako ni Madam Wang? Tanungin niyo pa siya kung hindi kayo naniniwala. May sakit ang inyong may bahay at nandito ako para alagaan siya.
si Binibini. Anong nangyari? Sinabihan kitang pigilan lang siya. Bakit mo naman hinayaang mawala ang buhay niya? Isang pipi lang yan. Wala namang mawawala kung wala na siya. Magmadali ka na at ipagpaligpit ang kalat na ito. Kapag nakita ito ni Kiansui, siguradong mapaparusahan na naman tayo. Anong mayroon? Bakit napakaingay dito? Ipinapaalam ko po kay Kiansui na may isang pipi kanina at sinubukan niyang pasukin ang mansyon ng Wang. Isang pipi? Opo, pero naayos na po namin ang lahat ngayon. Bakit nawala na siya? Hindi po naging maayos ang pagpigil ko. Hindi ko sinasadyang magamit ang espada sa kanya. Bobo, kapag nakita ito ng ginang, iisipin niyang ang mga nasa mansyon ng Wang ay puro mga taong walang awa kung manakit. Pasensya na po, Kiansui. Handa po akong tumanggap ng parusa. Ayusin niyo na agad iyan. Huwag na huwag itong makikita ng ginang. Masusunod po. Humanap ka ng pagkakataon mamayang gabi para ibigay ito kay Kiansui. Siguradong magugustuhan niya ang mga ito. Nanay. Yaya. Yaya. GSE, ano ba ang ginagawa mo? Halika rito agad. Yaya? Yaya. Gising, Yaya. Siya ba? Ang iyong yaya? Yaya. Huwag kang lalapit. Ikaw ang nagtapos sa buhay ni Yaya. Ikaw ang nagpabaya para mawala ang aking yaya. Pasensya na. Hindi ko alam na siya ang iyong yaya. Hindi mo alam? Sa harap nyo, ang buhay ng mga ordinaryong tao ay parang basura na kaya nyo lang abusuhin kahit kailan. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa akin? Ito ay si Yaya, ang yaya ko. Siya ang katuwang ko mula pagkabata hanggang sa paglaki. Habang si ate sa mansyon ng Prime Minister ay minamahal ng mga magulang. Ako naman, paano? Si Yaya lang ang nag-aalaga sa akin at si Yaya lang ang may pakialam sa akin. At ngayon, wala na siya. Wala na siya. Bakit? Bakit? Bakit kahit ginawa ko na ang lahat ng sinabi nyo? Ayaw niyo pa rin akong tantanan? Pati na rin si Yaya? Ikaw na masamang tao ka. GSE, Sa wakas, naintindihan ko na. Totoo pala ang mga chismis. Sa labas ay mukha kang mabait. Pero sa loob mo, wala ka talagang awa. GC, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Rankyo, humanap ka ng lugar kung saan pwedeng ihimlay si Yaya. Opo. GC, Zizi, buong araw ka nang hindi kumakain? Nagpabili ako ng mami? Bilisan mo nang kumain? Baka magutom ng husto ang tiyan mo. Lumayas ka! GSE, tungkol sa nangyari kaninang umaga. Lumayas ka, sabi. Aking mahal na nakababatang kapatid na babae, hindi ka pa rin talaga sumusuko? Kung ganoon, ay sabay na lang kayong mawala.
ZC. ZZ. Ay mahal na Panginoon, napakalakas na ng apoy, bilisan nyo at lumabas na po kayo. Mahal na Panginoon, masyado nang malaki ang apoy. Hindi na po talaga kayo pwedeng pumasok. Hindi pwede, si ZZ. Nasa loob pa si ZZ. Hayaan niyo akong pumasok. Jesse. Jesse. Cuff. Cuff. Jesse. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami. Ang ginang ay... Anong nangyari sa ginang? Tinatanong kita. Ano ang nangyari sa ginang? Mahal na Panginoon, ang ginang po ay... Natutulog si Madam Kiansui sa kanyang kwarto at noong pumasok ako para iligtas siya. Ay, kasalanan ko po ang lahat. Kung maaga ko lang sanang nailigtas ang senyora, hindi sana siya naging ganito. Handa po akong tumanggap ng parusa? Hindi. Hindi ito si Lin GC. Hindi ito ang aking ZC. Hindi siya si GC. Hindi ako naniniwala. Senyor, 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 senyor. Lin ZC. 9,000 taon. 9,000 taon. Anong problema? May mga mahahalagang bagay pang kailangang ayusin sa mansyon, kaya dapat na po tayong magmadaling bumalik. Sige, tara na. Bakit kaya? Bakit hindi siya mawala sa isip ko? 9,000 taon. Kayo po ay... Sabihin mo sa akin, talaga bang wala na siya? 9,000 taon. Nakita niyo po ang katawan niya sa sarili niyo mismong mga mata. Napakaraming napahamak sa malaking sunog na iyon. Kahit pa po nakatakas ang ginang, siguradong masisira ang mukha niya. Paano pa niya mapapanatili ang ganoong kagandahan? Bakit pakiramdam ko ay hindi pa siya tuluyang nawawala? Masyado niyo lang po siyang naaalala. Magpadala ka agad ng tao para imbestigahan ang babaeng iyon. 9,000 taon. 1 taon na ang nakalipas. Bakit hindi niyo pa rin siya makalimutan? Wala na po ang ginang. Inuutusan kitang mag-imbestiga, kaya gawin mo na. Masusunod po. Sandali. Magpadala ka rin ng mga tao para muling suriin ang bangkay na iyon. At kapag may balita na, i-report mo agad sa akin. Opo. Zissy, bakit pakiramdam ko ay buhay ka pa rin? Ipinapaalam ko po, mahal na Lord, nahanap na po namin ang impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Magsalita ka, bilis. Si Shuyao po ang inyong yumaong asawa, si Lin GC. Binibini, huwag niyo po iyang hawakan.
Baka magkapeklat kayo. Gagamutin ko po kayo. Binibini, mamumuhay ba tayo na nagtatago ng pagkakakilanlan habang buhay? Siyempre. Hindi. Ano? Inalam na namin ang dahilan. At sa pamamagitan ng paghahambing doon sa labi mula noong isang taon, napag-alaman namin na si Xu Yao ay walang iba kundi si Ginang, Lin Zizi. Totoo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba ang kapalaran ng mga nagsisinungaling sa akin? Kung ako po ay nagsisinungaling kahit bahagya, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Mabuti. Samahan mo ako agad para hanapin siya. Sir, sandali lang po. May isa pa po akong nalaman. Anong bagay iyon? Ang pagkawala ng yaya ni Lin Zizi ay may ibang dahilan. Ano? Mismo akong nakakita, ang yaya. Mismo siyang sumunggab sa mga sandata at agad siyang nawala. Opo, pero ang dahilan sa likod nito ay ang pakikialam ni Panganay na binibini ng mansiyon ng punong ministro. Ang ibig mong sabihin ay si Lin Zihiao? Noong araw na iyon, sina Panganay na binibini ng mansiyon ng punong ministro at Lin Zijiao ay hinanap si Li Fang sa loob ng mansyon. Noong hindi maayos ang lagay ng yaya, sinabi nila na si GC ay nahihirapan sa loob ng mansyon at nagkaroon ng malalang sakit sa loob ng bahay ng mga Wang at dahil doon ay nagkasakit ng malubha. Dahil sa labis na pag-aalala ni Li Fang, agad siyang sumugod dito. Ang pagkakaaksidente ng yaya at ang sunog sa mansyon, ang lahat ng iyon ay gawa-gawa ni Lin Zijiao. Totoo ba ang lahat ng ito? Sadyang totoo po ito. Lin Zijiao? Sarili mo siyang kapatid. Paano mo nagawang maging ganito kalupit? Maghanda kayo agad? Bukas na bukas din. Ay susunduin natin si Ginang para ibalik sa mansyon. Opo. Siyam na libong taon. Ito ay Lin Zizi? Bakit mo ako niloko? 7,000 taon? Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi nyo. Zizi, alam mo ba kung gaano kita kinasabikan? Sabi nila ay wala ka na, pero hindi ako naniwala. Hinalap kita sa buong lungsod, at sa wakas ay nakita na rin kita ngayon. 7,000 taon? Ang tunay ko pong pangalan ay Xu Yao? Hindi ako ang tinutukoy ninyong si Lin Zizi. Zizi, akala mo ba ay hindi ito malalaman ni iLord? 1,000 years? Tinatanong kita, bakit mo ako niloloko? 7,000 taon? Ako. Hindi po ako ang yumaong asawa ninyo. Sige, kung gayon ay maglakas loob kang ipakita sa akin. Ang balat mo sa braso? 7,000 taon, huwag. Anong nangyari, Binibini? Zizi, paano mo ipapaliwanag ito? Binibini, ito ay. Ngayong nakita mo na, ano pa ba ang dapat kong ipaliwanag? Zizi, tinatanong ka ni I. Lord, 1,000 years? Bakit mo ako niloko? Bakit? 7,000 taon? Kailangan mo ba talaga akong busitin? Sa wakas ay nakawala na ako kina mansyon ng Lin at mansyon ng Wang dahil ayaw ko nang bumalik sa magulong lugar na iyon. Pero ikaw? Inisip mo man lang ba ang nararamdaman ko? Zizi, ikaw, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ito ginagawa? Dahil ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. 1 taon na ang nakakalipas. Dahil sa isang malaking sunog sa mansyon ng Wang, kinailangan kong magpanggap na wala na para lamang makatakas. Binibini, Binibini. Binibini. Bilis. Saklo. Huwag kang maingay. Sumama ka sa akin. Binibini, totoo po bang hindi na tayo babalik? Babalik? Saan? Wala na akong tahanang mauuwian. Malaya ka na ngayon. Hindi po, Binibini. Wala po akong mga magulang mula pa noong bata ako. Kung mag-iisa lang akong lalabas, paano kung... Naku po, Binibini. Hayaan niyo na po akong sumama sa inyo. Sige na nga, sumama ka na sa akin. Gusto ko sanang itago ang tunay kong pagkakakilanlan pansamantala. Paglipas ng mahabang panahon, ang pangalang Lin Zizi ay tuluyan ng mabubura sa mundong ito. Sa wakas ay makakapagsimula ulit ako ng isang normal na buhay. Zizi, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ba mas mabuting manatili ka na lang bilang asawa ng mansyon ng Wang? Kahit ano pa ang gusto mo. Kahit libutin ko pa ang buong capital city, ibibigay ko iyon sa iyo. Bakit ko ito ginagawa? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil tinapos mo ang buhay ng kaisa-isang pamilyang natitira sa akin. Ang yaya ko, wala na siya. Zizi, sa pagkakataong ito,
Dapat kang makinig sa paliwanag ko. Ang pagkawala ng yaya mo ay may ibang dahilan. Ano ang sinabi mo? Ang yaya ko. Sino ang may gawa noon sa kanya? Ang kapatid mo? Si Lin Zijiao. Sinabi niya sa yaya mo noon na nagkaroon ka ng malubhang sakit sa mansyon. Nag-alala ang yaya mo sa iyo, kaya siya nagmamadaling pumunta sa mansyon para hanapin ka. Pero sino ang mag-aakalang dahil sa tauhan ko ay nagkaroon ng malagim na aksidente? Jis-E, hindi nagpapanatili ng masasamang tao ang mansyon ko. Matagal ko nang pinakialaman at tinapos ang tauhang iyon. Jis-E, ipinag-uutos ko na sa buong lungsod ang paghahanap kay Lin Zijiao. Tutulungan kitang pagbayarin siya. Pero bago iyon, may kailangan muna akong gawin. Sumama ka sa akin sa palasyo. Opo. Zizi, lahat ng mga taong nanakit sa iyo ay tinapos ko na para sa iyo. Ang ibig mo bang sabihin ay si Chen Yizhou? Oo. Pasensya ka na. Nakalabas na ng Kapitolyo si Lin Zijiao. Kung walang utos mula sa mahal na hari, hindi ko siya magagawang hulihin. Ngunit huwag kang mag-alala. Maaari akong mag-utos ng ibang mga tao upang ibalik siya rito. Bakit mo pa siya ibabalik? Ang mga taong hamak pa sa hayop na iyan ay mas mabuti pang dalhin sa beggar gang upang makatikim siya ng malupit na paghihirap. Sige, ipag-uutos ko agad yan. Halika kayo rito. Ano po ang inyong ipag-uutos, Qian Sui? Magpadala agad kayo ng isang sulat. Dalhin ito sa Jinzong hulihin ang kriminal na si Lin Zijiao at dalhin siya sa beggar gang. Siguraduhin niyo ang pagbabantay sa kanya. Huwag na huwag ninyong hahayaang makatakas. Masusunod po. Jis-E, sapat na ba ito sa iyo? Gusto ko sanang bumalik sa mansyon ng punong ministro. Maari mo ba akong samahan? Sige, aalis na tayo ngayon din. Zizi, nagkasala kaming mag-asawa sa iyo. Lahat ng iyon ay tapos na, hindi ba? Oo. Ngunit, hindi ko alam kung ang ate mo, kamusta na kaya siya ngayon? Pumunta siya sa Jinzong ng beggar gang at matagal na siyang wala rito. Lin Zizi, bakit napakatigas ng iyong puso? Siya ang iyong kapatid? Paano mo na kayang ang isang mahiyaing dalaga tulad niya ay dalhin sa napakadelikadong lugar na iyon? Mahal ko, bilis, ihanda mo ang sasakyan. Hahanapin ko siya sa Beijing suburbs. Simula ngayon, hindi na kita itinuturing na anak, Lin Zizi. Wala na akong anak na gaya mo. Huwag kang magkagulo. Ngayon, si Si ay asawa na ng pangalawang ama ng ating hari. Paano ka naging ganito kawalang galang? Oo, mas mahal ko ang iyong ate. Kaya naman, nais kong ibigay sa kanya ang pinakamagandang bagay dito sa mundo. Bilang isang ina, may mali ba sa ginawa ko? Kasi naman, hindi naman talaga ako ang iyong tunay na anak, di ba? Ginamit mo ang lahat ng iyong diskarte. Ngunit ang aking ate ay napunta lamang sa piling ng isang masamang lalaki sa beggar gang. At kayo? Kayo ang tunay na may sala sa pagkawala ng aking yaya? Hinding-hindi ko kayo mapapatawad kailanman. Ina-ina, tapos na ang aking asawa sa pagpaparusa sa mga taong nanakit sa iyo at nasa lugar na rin ng mga pulubi si Lin Zijiao. Hindi ka naging pabigat sa akin, kailanman ay hindi naging ganoon. Mananatili kang nag-iisang tanging tagapag-alaga ko. Aalagaan kong mabuti si Jis-E at hindi ko hahayaan na may manakit pa sa kaniya. Ano ang balak ninyong gawin? Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Ako ang panganay na anak ng Prime Minister. Ako ang kaisa-isang binibini ng pamilya. Hindi pa ako nakasubok ng ganito. Hayaan mo akong sumubok. Huwag kang lumapit. Ako naman ang susubok.